Exodus chapter 29, verse 1 to 46. At ito ang bagay na iyong gagawin sa kanila na ibukod sila upang sila'y mga siwa sa akin katungkulang saserdote. Kumuha ka ng isang guyang toro at ng 2 lalaking tupang walang kapintasan. At tinapay na walang lebadura, at mga munting tinapay na walang lebadura na hinaluan ng langis, at mga manipis na tinapay na walang lebadura na pinahira ng langis na gagawin mo sa mainam na harina ng trigo. At iyong isisilid sa isang bakol at dadalhin mo na sa bakol 10 ng turo at ng 2 tupang lalaki, at si Aaron at ang kanyang mga anak ay iyong dadalhin sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan, at iyong huhugasan sila ng tubig. At iyong kukunin ang mga kasuotan, at iyong isusuot kay Aaron ang tunika niya, at ang balabal ng ipod, at ang ipod at ang pikturan, at bibikisan mo ng mainam na pagkayaring pamigkis ng ipod. At iyong ipuputong ang mitra sa kanyang ulo, at ipapatong mo ang banal na korona sa mitra. Saka mo kukunin ang langis na pangpahid, at ibubuhos mo sa ibabaw ng kanyang ulo, at papahiran mo ng langis siya. At iyong dadalhin ang kanyang mga anak, at susuotan mo ng mga tunika sila. At iyong bibigisan sila ng mga pamigkis, si Aaron at ang kanyang mga anak, at itatali mo ang mga tiara sa kani-kanyang ulo, at tatamuhin nila ang pagkasaserdote na pinakapalatuntunang palagi, at iyong papagbabanalin si Aaron at ang kanyang mga anak. At iyong dadalhin ang turo sa harap ng tabernakulo ng kapisanan, at ipapatong ni Aaron at ng kanyang mga anak ang kanyang mga kamay sa ulo ng turo, at iyong papatayin ang turo sa harap ng Panginoon sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan. At kukuha ka ng dugo ng turo, at ilalagay mo ng iyong daliri sa ibabaw ng mga anyong sungay ng dambana, at iyong ibubuhos ang lahat ng dugo sa paanan ng dambana. At kukunin mo ang buong taba na nakababalot sa bituka, at ang mga lamak ng atay, at ang 2 bato, at ang taba na nasa ibabaw ng mga yaon, at susunugin mo sa ibabaw ng dambana. Datapwat ang laman ng turo at balat, at ang dumi ay iyong susunugin sa apoy sa labas ng kampamento, handog nga dahil sa kasalanan. Kukunin mo rin ang isang lalaking tupa, at ipapatong ni Aaron at kanyang mga anak ang kanilang kamay sa ulo ng lalaking tupa, at iyong papatayin ang lalaking tupa, at iyong kukunin ang dugo, at iyong ibiwisik sa palibot sa ibabaw ng dambana. At iyong kakatayin ang tupa, at huhugasan mo ang bituka at ang mga hita, at ipapatong mo sa mga pinagputol-putol at sa ulo. At iyong susunugin ang buong tupa sa ibabaw ng dambana, handog na susunugin nga sa Panginoon, pinaka masarap na amoy na handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy. At kukunin mo ang isang tupa, at ipapatong ni Aaron at ng kanyang mga anak ang kanilang kamay sa ulo ng tupa. Saka mo papatayin ang tupa, at kukunin mo ang dugo, at ilalagay mo sa pingol ng kanang tainga ni Aaron, at sa pingol ng kanang tainga ng kanyang mga anak, at sa hinlalaki ng kanilang kanang kamay, at sa hinlalaki ng kanilang kanang paa. At ibiwisik mo ang dugong labis sa ibabaw ng dambana sa palibot. At kukuha ka ng dugo na nasa ibabaw ng dambana, at ng langis na pangpahid, at ibiwisik mo kay Aaron at sa kanyang mga suot, at sa kanyang mga anak na kasama niya, at ikapababaging banal niya, at kanyang mga suot, at ng kanyang mga anak, at ng mga suot ng kanyang mga anak na kasama niya. Kukunin mo rin naman sa lalaking tupa ang taba, at ang matabang butot, at ang tabang nakabalot sa mga bituka, at ang mga lamak na atay, at ang 2 bato, at ang taba na nasa ibabaw ng mga yaon, at ang kanang hita, sapagkat isang lalaking tupa na itinalaga. At isang malaking tinapay, at isang munting tinapay na lalangisan, at isang manipis na tinapay sa bakol na tinapay na walang lebadura na nasa harap ng Panginoon. At iyong ilalagay ang kabuuan sa mga kamay ni Aaron, at sa mga kamay ng kanyang mga anak, at iyong mga luluglugin na pinakahandog na niluglug sa harap ng Panginoon.
At iyong kukunin sa kanilang mga kamay at iyong susunugin sa dambana sa ibabaw ng handog na susunugin na pinakamasarap na amoy sa harap ng Panginoon. Handog nga sa Panginoon na pinaraan sa apoy. At kukunin mo ang dibdib ng tupa na itinalaga ni Aaron at luglugin mo na pinakahandog na niluglog sa harap ng Panginoon at magiging iyong bahagi. At iyong ihihiwalay ang dibdib ng handog na niluglog at ang hita ng handog na itinaas, ang niluglog at ang itinaas ng lalaking tupa na itinalaga na kay Aaron at sa kanyang mga anak. At magiging kay Aaron at sa kanyang mga anak na pinakabahagi magpakailanman na mula sa mga anak ni Israel, sapagkat isang handog na itinaas at magiging isang handog na itinaas sa ganang mga anak ni Israel na kinuha sa kanilang manghain tungkol sa kapayapaan, na dili iba't kanilang handog ngang itinaas ng Panginoon. At ang mga banal na kasuotan ni Aaron ay magiging sa kanyang mga anak pagkamatay niya upang pahira ng langis sa mga yaon at upang italaga sa mga yaon. 7 araw na isusuot ng anak ng magiging saserdote na kahalili niya pagka siya'y pumapasok sa tabernakulo na kapisanan upang mga siwa sa dakong banal. At kukunin mo ang lalaking tupa na itinlaga at lutuin mo ang kanyang mga laman sa dakong banal. At kakanin ni Aaron at ng kanyang mga anak ang laman ng tupa at ang tinapay na nasa bakol sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan. At kanilang kakanin ang mga bagay na yaon na pinagtubos ng sala upang italaga at pagkabanalin sila. Dapat hindi kakanin ni yaon ang sinumang taga-ibang lupa sapagkat mga bagay na banal. At kung may lumabis sa laman na itinalaga o sa tinapay, hanggang sa kinaumagahan ay iyong susunugin sa apoy ang labis, hindi kakanin sapagkat yaoy banal. At ganito mo gagawin kay Aaron at sa kanyang mga anak ayon sa lahat ng aking inuutos sa iyo. 7 araw na iyong itatalaga sila. At araw-araw ay maghahandog ka ng turo na pinakahandog dahil sa kasalanan na pinakapangtubos, at iyong lilinisin ang dambana pagka iyong ipinanggagawa ng katubusan yaon, at iyong papahira ng langis upang pakabanalin. 7 araw na iyong tutubusin sa sala ang dambana at iyong pakakabanalin, at ang dambana ay magiging kabanal-banalan. Anumang masagi sa dambana ay magiging banal. Ito nga ang iyong ihahandog sa ibabaw ng dambana, 2 kordero ng unang taon araw-araw na palagi. Ang isang kordero ay iyong ihahandog sa umaga at ang isang kordero ay iyong ihahandog sa hapon. At kasama ng isang kordero na iyong ihahandog ang 10 bahagi ng isang epa ng mainam na harina na may halong 4 na bahagi ng isang hin ng langis na hinalo. At ang 4 na bahagi ng isang hin na hinalak ay pinakahandog na inumin. At ang isang kordero ay iyong ihahandog sa hapon at iyong gagawin ayon sa handog ng harina sa umaga at ayon sa inuming handog niyaon na pinakamasarap na amoy na handog nga sa Panginoon na pinaraan sa apoy. Magiging isang palaging handog na susunugin sa buong panahon ng inyong lahi sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan sa harap ng Panginoon na aking pagkikipagkitaan sa inyo upang makipag-usap ako roon sa iyo. At do'y makikipagtagpo ako sa mga anak ni Israel at ang tulda ay pakakabanalin sa pamamagitan ng aking kaluwalhatian. At aking pakakabanalin ang tabernakulo ng kapisanan at ang dambana. Si Aaron man at ang kanyang mga anak ay aking papagbabanalin upang mga siwa sa akin sa katungkulang saserdote. At ako'y tatahan sa gitna ng mga anak ni Israel at ako'y magiging kanilang Diyos. At kanilang makikilala na ako ang Panginoon nilang Diyos na kumuha sa kanila sa lupain ng Egypto upang ako'y tumahan sa gitna nila. Ako ang Panginoon nilang Diyos.